Sa mundo ng kapangyarihan, hindi sapat ang pagiging matalino o mahusay. Kailangan mo rin marunong makiramdam. Sa unang batas ng The 48 Laws of Power, tinalakay ni Robert Greene ang isang madalas na hindi napapansin pero napaka-critical na prinsipyo, ang never outshine the master. Sa content na ito, susuriin natin kung bakit ang sobrang pagniningning ay maaaring magdudulot ng panganib at paano mo mapapanatili ang iyong lakas na hindi nagiging banta sa mga nasa itaas. Kung gusto mo umangat ng matalino, ito ang batas na hindi mo dapat baliwalain. Sa bawat organisasyon, grupo, trabaho o kahit pamilya, may tinatawag tayong master, isang taong nasa posisyon ng autoridad. Kapag ikaw ay masyado nagpakitang gilas, masyado nagpakatalino o masyado nagpakabibo sa harap ng taong ito, maaaring maramdaman niyang nababantaan siya. At kapag nangyari yun, hindi mo lang siya mawawala bilang kakampi, maaaring siya pa ang magbabagsak sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagiging plastic o pagbigyan ng false humility. Ito ay tungkol sa strategic na pag-aalang sa dynamics ng kapangyarihan. Ang tunay na matalino, marunong magtimpi. Alam niya kung kailan magpakitang gilas at kung kailan magbigay daan. Kaya kung gusto mo umangat sa buhay, tandaan ang lahat ng laban ay kailangang ipanalo agad. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang maghintay, magtimpi at magbigay respeto sa mga nasa itaas. Kung nagustuhan mo ang insight na to, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para mas marami pang power principles na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Hanggang sa susunod, paalam! Sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa Never Outshine the Master, tandaan ang kapangyarihan na hindi laging nakukuha sa pagiging pinakamagaling, kundi sa pagiging pinakamaingat. Ang tunay na strategist ay marunong magtimpi, magbigay ng respeto at maglaro sa anino ng kanyang mga pinuno hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kung gusto mong mas marami pang matutunan, please follow, like, and subscribe. And don't forget to share. Thank you.